Julius Randle pinapahirapan ang Los Angeles Lakers lalong lumalakas sa playoffs. Pero bago yan, Luka Doncic kahit na napakalakas na sa opensa ay patuloy pa rin na binabatikos dahil sa kahinaan nito sa depensa, lalo na sa mga serye ng playoffs. Sa kabila kasi ng kanyang impressive na 38 points sa Game 4 laban sa Minnesota Timberwolves, hindi nakaligtas si Luka sa mga kritisismo ni Zach Lowe. Ayon pa kay Zach Lowe, bakit daw kailangang mapahiya pa si Luka sa simula ng bawat playoff series bago niya ipakita sa mundo na kaya niya naman magbigay ng effort sa depensa. Ang mga sinabi nga dito ni Zach Lowe ay may kasamang frustration. Ang punto niya mga idol, bawat playoff series daw kasi ay parang paulit-ulit na pattern na lang ito kay Luka. Napakahina nga daw nito sa depensa sa mga unang laro tapos magbabago na lang kapag halos patapos na ang serye. Kaya't lagi nang nauurong ang depensa ni Luka at hindi ito consistent sa buong series. Gaya na nga lang daw sa mga unang laro ni Luka sa 2022 series daw nila laban sa Phoenix. Halimbawa na lang daw na ito daw si Luka ay mahirap mapanood sa depensa, sobrang hina niya nga daw at nakakahiya sabi pa ni Lowe. Pero bigla-bigla na nga lang daw si Luka na nag-i-improve kapag kinakailangan. Para pa kay Zach Lowe, parang hindi na matututo si Luka at kailangan pang mapahiya bago magpakita ng effort. Sa Game 4 ng series sa laban nila sa Timberwolves, kahit na naging top scorer si Luka matapos itong gumawa ng 38 points, nakikita pa rin daw ang kawalan nito ng effort sa depensa. Si Anthony Edwards at Jaden McDaniels na lang daw halimbawa, madalas siyang madaanan o malampasan sa depensa at hindi kayang pigilan ang mga simpleng galaw na ito. Yung klase daw kasi ng depensa ni Luka ay parang wala lang. Hindi daw siya consistent kaya't madalas siyang natatalo sa mga defensive situations. Kaya't ang pinakapunto ni Zach Lowe ay hindi na siya natutuwa sa paulit-ulit na pattern na ito Luka. Kailangan pa ba daw na mapahiya pa siya sa simula bago magpakita ng kahit kaunting effort? Ang trade kasi na nangyari kay Luka kung saan siya ipinalit kay Anthony Davis ay naging controversial. Pero sinabi ni Lowe na nakakabaliw nga daw ang trade na iyon dahil si Davis ay isa sa pinakamahusay sa depensa sa buong NBA at naging susi sa championship ng Lakers. Ngayon wala na raw rim protection ng Lakers at kitang-kita sa kanilang laro na mahina ang depensa ng kanilang koponan. Sa madaling salita para kay Lowe, ang pinakamalaking issue kay Luka ay hindi lang ang kakulangan sa depensa, kundi ang kawalan ng consistent effort na nagiging problema sa playoffs. Hindi na pwedeng maging solid ang depensa ng team kung ang star player mismo ay hindi nagbibigay ng consistent na effort. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? May punto nga ba ang mga sinabi ni Zach Lowe sa kahinaan ni Luka Doncic sa depensa? Samantalang bukod naman kay Anthony Edwards na nagpapahirap sa Lakers, ay andyan din si Julius Randle na grabe ang ipinapakitang performance sa playoff series nila kontra sa Los Angeles Lakers. Nag-a-average kasi ito ngayon ng 22.5 points, 5.3 rebounds, 4.5 assists at 45.5% sa 3-point area. Isa nga ito sa mga rason kung bakit lamang nasa serye ang Timberwolves sa Los Angeles Lakers sa 3-1 lead. Ang maganda pa kay Julius Randle ay maganda rin ang kanyang shooting sa playoffs sa ngayon. Sa regular season kasi ay meron lang itong 34% sa 3-point line pero sa playoffs ay tumitira na ito ng 46% sa 3-point range. Kaya kahit ang kanyang teammate na si Anthony Edwards ay malaki ang paghanga kay Randle. Lalo na sa naging performance nito sa Game 4 sa playoff series nila laban sa Lakers. Sa Game 3 kasi ay nagkaroon lang si Randle ng 6 out of 13 shooting sa field at 1 out of 4 shooting naman beyond the arc. Kaya nasa 22 points, 5 rebounds at 4 assists lang ang nanayambag ni Randle noong Game 3. Sa kabila nito ay nakuha pa rin nila ang panalo sa score na 116-104. Pero sinabi naman ni Edwards na matapos nga raw ang performance ni Randle na yon, ay bumawi ito sa Game 4, wala nga daw itong kaba at walang preno. 25 points, 7 rebounds at 3 assists ang ginawa ni Randle na meron naman itong 9 out of 22 shooting sa field at 3 out of 8 shooting naman sa 3-point area. Dagdag pa ni Edwards, hindi nga daw nagdadalawang isip si Randle at hindi rin daw ito naghahanap ng palusot. Dahil sa playoffs daw ay kumpiyansa daw itong si Julius Randle sa kanyang laro. Kaya na kay Randle na raw kung magtutuloy-tuloy ba ang kanyang magandang performance na ipinapakita sa kanilang koponan. Alam naman natin mga idol na unang naglaro sa Julius Randle sa kanyang NBA career ay dito sa Los Angeles Lakers. Noong 2014 kasi ay pinili ito ng Lakers bilang pang-7 overall pick. Pero pagdating ng 2018 ay hinayaan na ito ng kanilang koponan na umalis bilang unrestricted free agent. Strategy nga rin ito ng Lakers para ma-maximize ang kanilang cap space. Tinanggal nga nila ang kanilang qualifying offer kay Randle noon kaya naging unrestricted free agent ito. Dahil dito mas pinili tuloy ni Randle na pumirma ng kontrata sa New Orleans Pelicans ng 2-year deal noong 2018. Isa pa mga idol ay kinuha din kasi ng Lakers noon itong si LeBron James. Kaya masasabi natin na isa rin itong revenge game ni Randle sa Lakers para patunayan ang kanyang sarili. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na lalong gumagaling si Randle sa playoff series nila laban sa Los Angeles Lakers?